Nasa bungad pa lang si Gabriel ng pinto. Alam niya nang may bisita ang mahusay niyang housemate na si Audrey. Nauulanigan niya kasi ang tawanan banda sa may balkonahe. Mukhang babae ang bisita nito. Pero kahit pa, hindi naman ito bahay yun para mag-decide doon magpapasok ng kung sino na walang pahintulot mula sa kanya na may-ari ng unit. Sana man lang ay sinabihan siya nito o tinext. Nag-iwan naman siya ng contact number niya sa babae. Binili niya na kung may darating na bisita ay mag-text ito kaagad para alam nito ang gagawin halimbawa na pumunta ang service ng laundry o isa sa mga kaibigan niya at relatives na bigla na lang darating doon sa tuwing maiisipan ng mga ito. Kainis. Isa pa ay pagod na siya masyado ngayon. Sa isipin na pagod na siya ay gusto na niyang matulog. Pero hayo ng mahusay na si Audrey, nag-iingay at naiinis na siya. Maliit lang ang unit niya para hindi niya marinig ang ingay na malilika ng mga to kahit na nasa loob na siya ng kwarto niya. At ang mas nakakainis pa ay tila hindi nito yon naiisip. Tumikim si Gabriel upang kunin ang atensyon ni Audrey at maipaalam ritong narito na siya. Nang madaanan na niya ang nakabukas na balkonahe bago siya dumiretso sa dining. Usually pagkagaling niya sa trabaho ay nagkakape na lang siya at hindi na kumakain. Kaya ang target niya sa dining pagkaalis niya ng sapatos niya ay kape, gaya ng nakasanayan niya. Pero nagulat siya sa bumungad sa kanya na mabangong amoy ng ulam at sinaing nang makapasok siya sa dining. Otomatiko ang pagkalam ng sikmura niya. Wala sa loob na nilapitan niya ang rice cooker para sipatin. Rice cooker na tila display lang doon, magmula nang dalhin niyon doon ng mommy niya. Nariyan ka na pala, Gabriel. Mukhang nagluto ka. Oo, paborito mong afritada syempre. Nice. Nakakakain lang siya nun kapag dumarating sa unit niya ang mommy niya. But wait, wala naman siyang natatandaan na sinabi niya kay Audrey ang mga paborito niya. Lalo na ang pagkain. Hindi naman din niya kasi ito inobliga na ipagluto siya. Paano? May bisita pala ako. Putol ni Audrey sa dapat ay sasabihin ng binata. Sadyang diniina ng salitang bisita sa sinaad habang malawak na nakangiti sa kanya at pasimple siyang pinandilata ng mga mata. Kapitbahay mo, si Maris. In-invite ko siya for dinner kasi ang alam ko mamaya pang uwi mo. Akala ko mag-isa na naman akong kakain ng luto ko. Siya nga rin palang nagsabing favorite mo ang afritada. Na-meet na raw niya kasi ang mommy mo at napagkwentuhan nila noon ang mga paborito mo. Buti nga matalas ang memory ni Maris eh. Ikaw naman kasi, hindi mo naman binabanggit sa akin ang mga paborito mo, babe. Babe? What? Seryoso ba tong si Audrey? And wait, what? Si Maris? Nalilito na saad ng binata sa sarili. Hi. As if on cue, Maris interrupted them. Hayo na nga ito, nasa dining area na rin. At parang gusto ni Gabriel na mahilo nang bigyan siya ng makahulugan na tingin ni Maris. Yeah, and knowing her, alam niya na kaagad na hindi ito nagsiselos. Binabantaan siya nito ng tingin na yon. Binabantaan siya na tila sinasabi nitong dapat siyang magpaliwanag dito kung paanong nangyari na kaagad niya itong napalitan. Kainis. Ang sarap sermona ng babae na ngayon nakakapit pa sa braso niya at inakay na siya na maupo sa hapag. Let's eat na, babe, habang mainit pa ang rice. Ani Audrey. Tumikim ang binata para sana magsalita. Pero nagbago na ang isip niya nang hainan siya ni Aubrey. Again, masyadong mabango ang pagkain para tanggihan niya. Maingay na rin ang sikmura niya. Dahil aminin man niya o hindi, iba pa rin ang may nagluluto sa bahay kaysa mga nakakain niya sa labas. Iba pa rin ang aroma ng lutong bahay sa kanya. Maigi pa nga na kumain na lang siya at pagbigyan si Audrey sa ngayon. Kakausapin na lamang niya ito mamaya na hindi ganoon ang gusto niyang mangyari. Imbes na balikan siya ni Maris ay mas magagalit iyon sa kanya. Lalo pa sa isipin na pinagsabay niya ito at si Audrey. Kain na, kami ni Maris ang nagtulong na magluto niyan. Kunway ngumiti si Gabriel at kumindat pa kay Audrey habang isusubo na nito ang pagkain. Nagngitian naman ang dalawang babae na hanggang ngayon ay palaisipan sa binata kung paanong nagkakilala. Wala pang isang linggo si Audrey sa bahay niya at ang bilis naman niyang kumilos. Wow, alam niyo, ang sweet niyo. Ganyan din kami ng manluloko kong ex na sana'y mapaso sa kinakain niya ngayon
o di kaya'y mangilo. Saktong naisubo ni Gabriel ang kutsara ay nagsalita si Maris. At dahil nga sa sinabi nitong iyon, ay napaso nga siya. Oh, okay ka lang ba? To the rescue naman si Audrey na nasa tabi niya. Okay lang yan, malayo sa bituka yan, panigurado. Sambit pa ni Maris. Humagikik naman si Audrey na ewan niya kung ano bang nakakatawa sa pagkakapaso niya. Ininuman na lamang niya iyon ng tubig. Sa paglagok niya ng tubig, ay tinignan niya ng pailalim si Maris na nakatitig din naman sa kanya at matalim na inirapan siya bago nagbaba ng tingin at itinuon na ang sarili sa pagkain na nasa harap nito. Maris, okay lang ba na itanong ko sa'yo kung paano kayo naghiwalay ng ex-boyfriend mo? Tanong pa ni Audrey. Ano ba naman yan? Dapat niya talagang turuan si Audrey ng bad or good timing bukod sa proper table manners at all because obviously, hindi nito alam ang mga yon. Ngayon nga lang ay nag-focus to sa agreement nila pero basta na lamang sumigi ng hindi nag-iisip. Gaya ng tanong nito ngayon kay Maris, halatang hindi na naman pinag-isipan bago nito sambitin. Wika ni Gabriel sa sarili. Kami? As I've said earlier, manluloko nga yun. Inalok ako ng kasal. Even if he knew natatanggi ako dahil hindi pa ako ready. Vocal naman ako sa pagsasabi sa kanya na marami pa akong dapat na mapatunayan sa dad ko na walang tiwala sa akin. Na hindi lang ako hanggang sa kung ano ko ngayon. Marami pa akong mararating at hindi ang kasal ang magpapahinto sa mga pangarap ko para sa sarili ko. Tugon ni Maris. And while she's saying those words, manaka-naka itong sumusulyap sa mukha ni Gabriel at sa singsing ni Audrey. Ay, ang lalim naman pala. Komento ni Audrey. Sino? Yung ex ko? Naku, akala ko nga rin eh. Nag-guilty pa nga ako nung tanggihan ko. Sabi ko pa sa sarili ko, tama bang naging desisyon ko? Kaya lang ay ilang araw lang, nalaman ko may girlfriend na pala siya. To think nakakahiwalay lang naman namin. Oh, to come to think of it. Ni hindi nga namin napag-usapan ng hiwalayan namin. Imagine? Nakita niyang lihim na napangiwi si Audrey sa tinura ni Maris. Saka inilipat ang sulyap sa kanya. Dama niya ang bigat ng paghinga niya. He also felt his heartbeat so fast. Sa inis? Maybe. Kung mas kanino sa dalawang babae na kaharap niya ngayon, hindi niya pa sigurado. May I ask you something? Natigil ang pagkukunwari ni Maris na busy sa pagkain sa tanong ni Gabriel. Lumunok muna ito at uminom ng tubig. Kung direkta niya tong tinititigan ngayon, kahit ang pagkakaalam nito ay girlfriend niya si Audrey. Wala na siyang pakialam. She hit his patience button at alam niyang alam at sinadya nito iyon. About? Maang pangsagot nitong patanong. About you, of course. Nakatitig sila nito sa isa't isa at alam niya rin na walang may balak na magbaba niyon sa kanila. Fine, hindi talaga si Maris ang klase ng babae na masisindak sa isang tingin. Bumili nga rin pala ako ng donuts. Kunin ko lang para may panghimagas tayo. Naudlot ang pag-alis ni Audrey sa hapag dahil inawat niya ito. Hinawakan niya ito sa braso. Kung inaakala nitong makakatakas ito sa kanya ngayon, hindi pa nga sila nagsisimulang dalawa na magtuos. What about me? I mean, gusto ko lang sanang hingi ng opinyon mo. Bilang babae ka rin naman. Well, look at this diamond ring. Sadyang iniangat niya sa ere ang palad ni Audrey. Na ano pa nga ba? Mayroong diamond ring na siya mismong tinanggihan ng babaeng nasa harap nila nang huli ngayon. Ang kaninang maaliwalas na mukha ni Maris ay nagkulay papel bigla. Malino niyang nasaksihan ang pagpapalit ng ekspresyon ng mukha nito. At kung tatanungin siya kung masaya ba siya na malaman na may epekto pa rin pala siya rito. No, dahil hindi sana sila ganito ngayon kung tinanggap lang ni Maris ang singsing na inalok niya. Hindi sana ito nasasaktan ngayon sa wala naman talagang magandang rason na kung alam lang sana nito ay isang malaking kalokohan lang niya. Babe, ano ka ba? Nakakahiya kay Maris. No, okay lang, Maris said. Actually, ang ganda nga ng ring na yan, na dapat lang naman at nasisiguro kong pricey yan. Plus, it's totally suited on you, Audrey. Okay, thanks. Kaagad niyang tugon kay Maris. Iyon lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo. Your opinion means a lot to us. Yeah, ngayong gabi na rin kasi magpapakasal na kami ni Audrey sa Vegas.
He heard Audrey gasp. Ano? I mean, agad-agad? As in now na? Teka, saan ba tayo pupunta? Ba't naman natin iniwan si Maris sa bahay? Nagtatakang tanong ni Audrey kay Gabriel. Habang hayon na naman, at hila na naman siya nito sa braso niya't tangay siya sa kung saan, na naman na hindi man lang sinasabi sa kanya kung saan. Umayos ka at huwag ka nang magreklamo. Besides, ikaw naman ang may gusto nito. Masungit na tugon ng binata. Ano? Hoy, bakit ako ha? Ikaw tong nagdala sa akin sa sitwasyon na to. Excuse me, binigyan kita ng option, pero pumirma ka pa rin sa agreement natin. Agreement na ito na, gagawin na natin, dahil hindi ka na makapaghintay. Pakakasalan na kita. Anito, na hindi niya maiwasan na maisip na sa lahat ng nagdeklara ng kasal, ito talaga ang kakaiba sa lahat. Ano? So, seryoso pala to sa sinabi kanina na magla-Las Vegas sila ngayon na, ora mismo. Huwag kang pumiglas na parang akala mo naman ay mayroon akong hindi magandang gagawin sa'yo. Pwede ba? Sambit pa ni Gabriel sa pabulong at mariin na paraan. Hindi makapaniwalang napanganga si Aubrey sa sinabi ng binata. Magpoprotesta sana siya, ngunit hindi na iyon natuloy nang magsalita ulit ito. Kilala ko si Maris. Hindi yun basta naniniwala sa sinabi ko. Unless gagawin ko ngayon yun. Isa pa, what's wrong with this? Ito naman ang nasa agreement natin. Sa Las Vegas din naman ang plano kong kunwaring kasal natin. At doon lang mabilis tayong may kakasal. Na mabilis din tayong makakaayaw pag ginusto natin. Mas napamaang na lamang si Audrey at napanganga. Hindi niya mapaniwalaan na may mga taong katulad nito na basta na lang gagawing laro ang pagpunta sa ibang bansa. Naani mo'y babiyahe ito ng mula Batangas papunta sa Maynila. At mas lalo na ang gawing biro ang kasal. Ang inaasahan pa naman niyang kunwaring kasal ay kunwari lang talaga. Na kung haharap man sila sa magkakasal sa kanila, ay mga litrato lang ang magsasabi na kasal sila at walang involved na totoo. Kahit pa sabihin ng sa Las Vegas pa yun magaganap. Okay, siguro nga ay pwede na niyang aminin ngayon sa sarili niya na medyo napahiya siya. Hindi man niya direktang gusto na lokohin kasi si Gabriel, parang gano'n na rin ang lumalabas. At pumayag siya sa agreement nila na ang nasa utak niya ay hindi naman ganoon kadali na mag-prepare ng kasal. Nasabi pa nga niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mapagselos na si Maris nang maaga para balikan na nito si Gabriel bago pa matuloy ang kunwaring kasal nila na napagkasunduan nila ng binata. Siyempre pa si Maris naman ang nais nitong pakasalan talaga. Bakit pa ba ito mag-aaksaya ng panahon sa kanya kung naroon na ito at nagbalik na sa piling nito? Again, kasalanan mo naman to. Hindi ka dapat nagda-decide ng hindi ko alam. Ano ba yung pinagsasabi mo? Kanina ka pa ha? Napipik ko ng wika ng dalaga. Eksaktong nasa harap na sila nito ng elevator at hinihintay na lamang na bubukas iyon. Matalim siyang sinulyapan nito. Hindi na siya nagawang sagutin ito dahil bumukas na ang elevator. Hinila na siya nito papasok doon. Sa gulat niya, imbes na pababa, ay paakyat ang boto na pinindot nito. At mas nagulat pa siya nang masulyapan niya si Maris. Nakalabas na to ng bahay ni Gabriel at kasalukuyang nasa tapat na ng pinto ng sariling unit nito. Ngunit nananatiling nakasulyap pa sa kanila at hindi pa pumapasok. Kahit hindi niya lingunin ang katabi, ay alam niyang nakatingin din ito kay Maris. Pinakamabilis na ang eroplano papunta sa Vegas. Untag ni Gabriel sa pagkakatulala niya kay Maris hanggang sa sumara ang pinto ng elevator at naglaho na ang babae sa paningin nila. Nakasakay ka na ba ng eroplano? Tanong pa sa kanya ng binata. Otomatiko naman ang pamimilog ng mga mata niya nang maunawaan niyang sinabi nito. Eroplano? Yup, airplane. Yun ang sasakyan natin pa Vegas. Unless gusto mong maglakad tayo papunta sa Las Vegas. Inirapan niya ito sabay bawi niya sa braso niyang nananatiling hawak nito. Bahala na nga. Las Vegas na kung Las Vegas. Eroplano kung eroplano. Kahit first time niyang sasakay roon, ay hindi naman niya aaminin yun sa binata. At siguradong pagtatawanan siya nito. Bakit bigla kang tumahimik yata? Puna nito sa kanya. Wala naman akong sasabihin sa'yo. Pautal na sagot ni Audrey. Sa totoo lang ay naisip niya kasi biglang implikasyon ng mga nagawa niya, kaya natahimik siya. Oo nga naman.
Ngayon niya lang na-realize na normal nga na magalit kanina si Maris at magpasaring. Dahil hindi pa nga naman halos ito nahihiwalay kay Gabriel, ay hayon na ang ginawa niya ay naisipan nitong niloko ito ng binata na pinagsabay sila nito. Kaya normal din na ganito kainis sa kanya si Gabriel ngayon. Bakit ba inaatake siya ng kahibangan madalas? Aniya sa sarili. Wala ka na bang sasabihin? O mas accurate na dapat kang humingi ng sorry sa akin? Sorry? Anong siya? Bali, ito ngang nang blackmail sa kanya dahil lang sa singsing na yun na hanggang ngayon ay nasa daliri niya pa. Hindi nito nagawang humingi ng tawad sa kanya. Ha? Sorry? Sarkastikong wika ng dalaga. Yes. Casual na tugon ni Gabriel. Kumilos to upang lapitan siya. Parang bigla na lang sumikip ang elevator sa pagkakalapit nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan galing ang biglaang pakiramdam na yon. At bakit ko naman gagawin yun, Gabriel? Matapang niyang sambit. Matapang niya rin na sinalubong ang mga tingin nito habang lumalapit ito sa kanya. Audrey, alam mo bang naniniwala akong hindi ka hibang o walang alam? Hindi naman talaga. Giit niya. Of course, para pagkatiwalaan ka ng isang mayaman na incheck sa pera na hindi nito ginawa sa ibang tauhan nito. Kaya nga bitter ang incheck sa negosyante sa biglaan na pag-alis mo sa kanya. Dahil malaki kang kawalan sa kanya, mas lalo na sa negosyo niya. Namilog ang mga mata ni Audrey muli sa implikasyon ng sinabi ni Gabriel. Wow lang ha? Inalam mo pa talaga ang mga tungkol sa akin. But of course, hindi mo naman siguro gugustuhin na magpatira ng kung sino sa bahay mo nang hindi mo alam ang pagkakakilanlan nito. Sa bagay, hindi dapat siya masaktan sa realidad na yon. Yun ang tama at nararapat na gawin ng isang individual, lalo na mga tulad ng binatang to, na basta na lang nagdedesisyon na anim mo lahat ng maisip yata na nais na mangyari, ay dapat na mangyari nang naaayon sa nais nito. Tulad ng nasa isip mo lang din na hindi ka kailanman maipagpapalit ng boyfriend mo dahil lang sa binibigay mo ang lahat ng gusto niya. Correction, ex-boyfriend. Alright, ex-boyfriend. Tulad mo kay Maris, ex-girlfriend mo na siya, Gabriel. Ang lagay ay siya lang ba ang aasarin nito? Hindi siya magpapatalo sa lalaking to. Wika pa ng dalaga sa sarili. Sa sinabi niya yata ay nainis ang binata. Tumiim kasi ang pagkakatitig nito sa kanya. Tapos ay bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Naramdaman na lang ni Aubrey na napalunok na lang siya at napapikit ng unti-unting lumapit ang mukha ni Gabriel sa mukha niya. Ano ang gagawin mo? Sisigaw ako. Kulang sa tapang na wika niya. Di sumigaw ka. Wala na mga awat sa'yo. Paghamon naman ni Gabriel sa kanya. Naramdaman niya na lang ang mainit na hininga nito. Sobrang lapit na talaga ng mukha nito sa kanya. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang pumikit na lang sa mariin na paraan. Daman niya rin kasi na mas sumikip pa ang paligid. Kahit hindi naman siya claustrophobic. At dahil yon kay Gabriel. Sisigaw talaga ako. May CCTV naman dito. Aniya pa. Kahit ikaw ang may-ari nito, irereklamo kita. Malakas na singhapang sumunod niyang pinakawalan. Unti-unting napadilat na rin siya. Paanong hindi? Hinipan lang naman siya ni Gabriel sa bandang tenga niya. Matapos siyang hipan nito, ay dumapo naman ang mainit nitong palad sa nanlalamig niyang kamay. Kanina pa kasi naglalakbay sa damit mo, itong baby spider, Audrey. Ani Gabriel, tukoy ang gagamba nga, na ngayon na nakaipit na sa mga kamay nito. Gagamba nga? Bakit? Anong akala mo? Audrey, huwag kang mag-alala. Hindi kita type, no? Seryoso na wika pa ni Gabriel. Inis naman na napairap ang dalaga dahil sa ilang pagkakataon ay nasabihan na naman siya nito na hindi siya ang tipo nitong babae. Magkasundo pa kaya sina Audrey at Gabriel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.